we're on the way to Kawit, Cavite! Bumiyaya ang buong crew sa isa sa pinakamakasaysayan lugar sa Pilipinas. Maligayang pagdating sa Aguinaldo Shrine dito sa Kawit, Cavite. Kamusta mga kabiyahe? Ngayon, kasama ang buong crew at ngayon ipapasyal namin kayo sa isang napaka-espesyal na lugar kung saan nakasulat ang mahalagang kabanata ng ating kasaysayan. Ito ang Aguinaldo Shrine dito sa Kawit, Cavite. Bago pumasok, kailangan muna ninyong magpatala at humingi ng permiso kung kayo man ay kukuha ng mga pictures o video. Pagpasok sa museo, makikita agad ang lumang larawan ng tahanan ni Aguinaldo. Ibang itsura nito sa ating nakikita sa mga larawan sa kasalukuyan. Ang bahay ng Aguinaldo ay parang museo ng ating kasaysayan. Makikita niyo rito ang mga antigong gamit, mga larawan ng revolusyon at mga personal na gamit ng general. Maayos na nakatago rito ang ilang gamit ni Aguinaldo katulad ng mga bag, salakot at mismong uniforme nila noong panahong iyon. Nakatago rin sa museo ang unang bandila na ginamit noong 1898. Makikita rin dito ang mga medalya at pins ng mga sundalong revolusyonaryo, maging ang ilang liham at sulat ni Aguinaldo. Noong 1964, isinailalim sa pangangalaga ng National Museum of the Philippines at idineklarang National Shrine ang bahay ni Aguinaldo sa bisa ng Republic Act No. 4039. Noong 1972, sa pamamagitan ng Executive Order 370, ay inilipat ang pangangalaga ng bahay ni Aguinaldo sa National Historical Commission. Sa ikalawang palapag ng tahanan, makikita ang mga silid ng pamilya Aguinaldo at ilang mga kagamitan. Dito rin matatagpuan ang makasaysayang balkonahe. Sa naturang na balkonahe na ito, ideklara ni Aguinaldo, June 12, 1898, ang kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila na sumakap sa loob ng 333 years. Noong June 12, 1898, mula mismo sa bintanang ito ay binagayway ang unang watawat ng Pilipinas na itinahi sa Hong Kong ni na Marcela Agoncillo, Lorenzo Agoncillo at Delfina Herbosa. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong ika-12 ng Hunyo, 1878, sa harap ko, Don Ambrosio Renzares Bautista, Auditor de Guerra at sadyang komisyonado na itinalaga upang ipahayag na at parangalan ang tanging araw na ito ng pamahalaang diktatorial sa Pilipinas ayon sa karatas ng kataas-taasang diktador Don Emilio Aguinaldo Infami. Tayong mga nagkakatipon, nagsilagda sa lupa nito ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking winabagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uli ang patak ng ating dugo.
Kasabay nito, tinugtog ng banda mula sa San Francisco de Malabon ang ating pambansang awit na sa panahong iyon ay wala pang lyrics, puro tugtugin pa lamang. Matapos itong italaga bilang opisyal na marsya ng Pilipinas, pinalitan ni Felipe ng MNF or Marcha Nacional Filipina at ginawa itong lupang hinirang. Alam niyo ba mga kabiyahe, ang Aguinaldo Shrine ay isang American-era Filipino colonial na bahay na bato na itinayo noong 1845 at inayos noong 1849 at 1990 na may kabuang lawak na 1,324 square meters o mahigit 14,250 square feet. Itong bahay na ito ay hindi lamang basta lumang bahay. Ito unang inihayag sa buong mundo na ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Oo, dahil dito isinilang ang ating kalayaan. Ang silid naman na ito, ang silid tulugan ni General Emilio Aguinaldo. Dito namamalagi ang biyudong general at ang kanyang pangalawang asawa na si Maria Agoncillo. Narito naman ang ilang kwarto ng pamilya Aguinaldo. Nakapagpatayo rin si Aguinaldo ng isang sikretong labusan dito sa loob ng bahay. Para kung sakaling may panganib na mangyayari, ay may tatakasan agad. At hindi siya isang leader dahil isa din siyang matalinong estrategista. At narito na rin mismo ang huling hantungan. Si Emilio Aguinaldo ay inilibing sa kanyang sariling tahanan sa ilalim ng isang malaking barbon at pagbibigay galang sa unang pangulo ng ating bansa. Pumanaw sa edad na 75 si Aguinaldo noong February 6, 1964. Bago siya namayapa, na-donate ni Aguinaldo sa pamahalaan ang kanyang tahanan. Ang buhay ni Aguinaldo ay isang buhay na inalay niya para sa bayan. Isang paalala sa atin na ang kalayaan hindi basta-basta nauuwi. Ito ay pinagpuwisan ng buhay at pinaglaban. Kaya mga kababayan, kung may pagkakataon kayong mapadpad dito sa Cavite, isama nyo sa listahan ang Aguinaldo Shrine. Hindi lang ito isang destinasyon, sa itong buhay na alaala ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Dugo, tapang, pag-ibig. Ito ang naging anino ng ating mga kababayan noon. Kagaya ni Emilio Aguinaldo, tayong mga kabataan sa panahon ngayon ang may kakayahan, tapang at talino na magsiwalat ng katotohanan. Itama ito at tumindig para sa ikabubuti ng lahat. Matagal na tayong hinihintay ng inang bayan. Simulan na natin ang matagal nang dapat na simulan. Ang pagpatay ng dahil sa'yo.